Hello mga kamami, for today's video gagawa po tayo ng sardinas na bangus. Ito yung ating bangus, dalawang pirasong bangus, and then ayan, tapos na natin siya hinugasan, tapos na natin siya slice, and then kailangan natin yung pressure cooker dito para mas madali siyang malambot yung ano niya, yung buto niya. At ito yung ating mga ricados. Oh, ayan. First, i-arrange muna natin yung ating carrots. Meron tayong carrots dyan, black beans, at saka garlic. Yan muna ang ating unang ilagay dyan sa ilalim. Ayan, matagal-tagal na yan mag-arrange guys. Kailangan na arrange siya, charot. Pero depende sa inyo, pwede din ano lang. Pero mas maganda pag-arrange siya guys. Kailangan nakapatong ang ating bangus dyan, nakapatong sa babaw. Yung mga ricados natin nasa ilalim, and then magtira tayo para sa ibabaw ng ating isda. Lagyan din natin siya ng carrots at saka yung mga ricados natin, yung kalahati ilagay natin sa ibabaw ng isda. Meron din tayong dahon ng laurel dyan. Ayan. First time ko tong ginagawa guys, no? First time. Tinatry ko talaga siya kasi palagi ko nakakita nito sa YouTube. So, ginaya ko lang siya. Kumbaga, ginaya ko lang siya, guys. Ayan, lagay natin yung ating black beans. And then, next, ilagay natin ang ating isda. Ayan. Ang ating slice na bangus. Nasa ibabaw siya ng ating mga ricados. Ayan lang, guys. Tingnan natin kung tayo ang makatingin, no, murag lang dyan. Napaka easy lang, napaka dali lang gawin, pero naku guys, ang hirap pala gawin ito. Ang hirap pala gawin. Ayan. Pero in fairness, masarap talaga siya guys. Masarap talaga yung tawag na to, Spanish bangus or sardinas na bangus, kasi yung buto niya guys is yung buto niya is sobrang lambot na talaga, makakain mo na talaga lahat, wala nang tawag doon, wala nang lahat, basta lahat makakain mo lahat, pati yung mga buto niya is sobrang lambot niya. Ayan guys, so ilagay natin yung ating ricados, nilagyan natin ng isda, tapos lagyan natin ng mga ricados natin, ayan lang. So, ayan, ilagay natin lahat. Yung ating carrots, mas maganda pag maraming carrots. And then, yung iba guys is nilagyan nila ng olive. Yung olive, kaso lang, wala akong olive kasi mahal dito sa Pinas yung olive. Kaya, hindi natin siya lagyan. Bahala na basta. Olive lang naman ang wala dyan eh. Basta makagawa lang ako, bahala na. Olive oil yung ginamit ko, pero yung olive talaga, yung olive nga, anong tawag doon, yung olive na nilagay sa can, yung bunga talaga ng olive, wala ako. Hindi ako bumili kasi ang mahal kaya dito. Ang mahal kaya dito ng ganyan. So, olive oil ang ginamit ko kasi mayroon akong olive oil na binigay. Binigay lang din yung olive oil natin. Pero sabi nila, if wala ka daw olive oil is, pwede naman daw yung regular lang na oil natin dito sa Pinas. Yun lang ang ilagay natin. Ayan. Ilagay na natin lahat yung ating mga ricados sa ibabaw ng ating isda. Ayan. Ilunod na natin yan lahat. Lahat. Ibuhos na lahat. Ibuhos na lahat ang hinanay. Charot. Ayan guys. Mayroon din tayong pamintang durog. Nilagyan natin ng pamintang durog para mas masarap siya, mas mabango. Ayan. Ibuhos din natin yung ating black beans. So, ibuhos na natin yan lahat kasi ano na yan, pang ibabaw. Kumbaga pang toppings na yan. So, lagay natin siya lahat. Ang tagal, kahit naka-pressure cooker guys, siguro mga 2 hours ko siya niluluto. Parang maubos na talagang gas natin. Maganda yung magluto tayo nito guys is mayroon tayong pugon or ano bang tawag sa Bisaya sa amin noon guys is abuhan. Yung kahoy or uling.
Yun ang lulutuan natin kasi 2 hours tong niluto ko guys. Diyos ko, 2 hours. Pero sa mahina lang siyang apoy. Ayan, nakabisaya na. Sa mahinang apoy lang siya guys, 2 hours siya natin lulutuin para mas lumalambot yung mga buto ng isda. Ayan, lagyan natin siya ng asin. Of course, di yun mawala ang asin, no? May asin talaga tayo. And then, ayan, nilagay na natin lahat ng ricados. And then, next natin ilagay is ang ating olive oil. So, ayan, ibuhos natin ating olive oil dyan, guys. Nilahat ko na, kumbaga, inubos ko na yung olive oil ko dyan. Nilagay ko siya lahat. Kasi yun, ang oil yun, ang kasi, magiging sabaw dyan. Charot. Pasensya na kayo sa aking voice over guys, kasi parang walang kabuhay-buhay. Ayan, ayan, sobrang ganda niya guys, sobrang ganda tingnan. Sana masarap to pagkatapos. Ayan. So, ready na ang ating Spanish bangus. Lagyan natin siya ng chili para medyo maanghang siya guys. Mas masarap yung medyo maanghang. Ayan, lagyan ko siya ng chili. Mga 5 piraso ata yun, o ilan ba yung nalagay ko. Then, lagyan natin siya ng tubig. Isang tasang tubig. Para para ma-mix sa ating olive oil. And then, yun ang magiging sabaw niya. And then, ayan, atin na siyang i-pressure cooker na natin siya, guys. Start na natin siyang lutuin. Para makakain na tayo mamaya. Charot. Ano ba yung voice over ko, guys? Parang walang kabuhay-buhay talaga. Ayan, guys. So, try natin buksan kung okay na ba yung ating Spanish bangus. Tingnan natin kung luto na ba siya or anong nangyari sa loob. So, medyo hindi pa siya, guys, hindi pa siya tawag doon. Kumbaga kulang pa siya guys, pero in fairness, ang sarap at ang bango na niya guys. Ang bango talaga pag maraming ricado. So ayan, luto na ang ating Spanish bangus. Tingnan natin guys. Tingnan natin ang sarap niya guys at ang bango niya, ang lambot yung mga buto niya guys. So sarap. Worth it yung 2 hours kong paghihintay, 2 hours kong pagluluto. Diyos ko, parang ubos na yung gas ko nito. Ayan guys, yan lang po. Thank you for watching. Bye-bye. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized